Ayan, pinagpalang umaga po sa ating lahat. Bago po tayo magsimula sa ating pong gawain, ito lamang po ang mga paalala para sa ating maayos na pagsamba. Una po ay tingnan po natin ang ating mga bata po, kayaan po natin na nasa loob sila ng panambahan. Pangalawa po, i-turn off yung cellphones or silent mode po para maiwasan po natin ang distraction. And panatilihin po natin na makapag-focus po sa ating gawain. Hayaan po natin na ma-encounter natin ang Panginoon sa araw na ito. Samahan niyo po muna ako sa pagbasa ng salita ng Diyos. Ayon sa Isaiah 25 verse 1, Lord, you are my God, I will exalt you and praise your name, for in the perfect faithfulness you have done wonderful things, planned long ago. Let us pray po. Lord, Heavenly Father, God, maraming salamat po sa umagang ito, Panginoon, na muli mo kaming dinakaw, Panginoon, sa iyong panambahan. Hayaan mo, Lord God, na ang mga taong naririto ay patuloy na magpuri at dakilain ka, Panginoon. Lord, kami po ay nagsusumako at nagpapakumbaba, Panginoon. Inaalay po namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon, at ano man ang nakikita mong karuhian o kamalian, Panginoon, hinihingi po namin ito ng kapatawaran, Panginoon. Lord God, kayo po ang siyang pumilos sa umagang ito, Panginoon, sa church ng Jacob's PCI, sa mga anak mo, Panginoon, na narito at sa mga wala pa, Lord God, dalhin mo po ang kanilang panyapak sa iyong panambahan, Panginoon. Dalangin din po namin, Lord God, na sa umagang ito, ay patuloy niyo po kami, Panginoon, gamayan sa ng isipan, i-prepare, Lord God, ang aming heart, at patuloy na sa iyo, Lord God, magsumama, Panginoon, Lord God. Bigyan mo rin mo kami, Panginoon, ng unity, Panginoon, and compassion, Panginoon, sa mag-worship sa iyo, Lord God. Because we believe, Panginoon, kaya kami naririto sa iyong panambahan, ay para purihin at nakilain ka, Panginoon. Alam din po namin, Panginoon, Lord God, na ang lahat ng naririto, Panginoon, Lord God, ay patuloy mong ginagabayan, Panginoon, at pinapalakas, Panginoon. Kaya ngayon, sa araw na ito, Panginoon, hayaan mo, Lord God, na ibigay namin ang 100%, Panginoon, ang pagpupuri namin, Panginoon, sa iyo, Lord. Hayaan mo din po na ang aming labi, aming pagsayaw, pagtugtog, at pag-awit ay para sa ikararangal mo, Panginoon. Gayun pa man, Panginoon, bagamat marami kami napagdaanan sa past few days, Panginoon, Lord God, we believe, Lord God, na patuloy mo kami papalakasin, Panginoon. Because alam namin ikaw ang pinaka-dakila, Panginoon, sa lahat, Panginoon. And maraming salamat po, Lord God. Hayaan mo po sa pagsusulok ng panambahang ito, yung banal na spirito ang gumagay din po sa amin, Panginoon. Lord God, ikaw ang aming pupurihin at dadakilain sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Magandang umaga po sa lahat ng narito. Bagamat tayo ay kakauwi pa lamang po, no? Ayan, pakibati naman po ang inyong mga katabi. Ayan, pakisabi naman po yung mga kabataan natin sa likod. Pwede pong pakibati po yung ating mga guest speaker po for today. Ayan, pwede din po magkamayan. Ayan, at patuloy na palakpakan ang ating Panginoon. Amen. Sino dito yung ready ng magpuri sa ating Diyos? Amen. Sabi sa awitin, pagpuri kaya lahat nga ng ready na umawit sa Panginoon ay palakpakan ng ating Diyos na buhay. Ay, parang ayaw yung pagpuri ah. Amen. Sige na, palakpakan natin yung pinakamalakang pagpuri. Dapat excited tayo kasi standing ngayon pagpupuri natin sa Panginoon. Yan, patuloy natin awitin ng ating Panginoon. Mabuti kaya
ngayon na kailan pa man magkaroon ay hindi mo kami pinabayaan ng Panginoon. Kaya kay aming pipiliin at aming dadakilan. Sa bawat araw, biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinangayahan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan kapag tunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan kapag nangangunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami ibang nais kung hindi ang ibalik sa'yo ang lahat ng pagsabay. Walang hanggang pag-uwi sa'yo'y alay. Walang hanggang pasasalamat sa'yo'y bibigay. Napakabuti mo, O Diyos, sa aming buhay. Mula noon hanggang ngayon, di ka nagbabago, nakakalaman. Biyaya mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami pinabayaan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan kapag nangangunay. Sa bawat araw, pag-ibig mo ay laging nararanasan. Walang oras na kami iyong iniwan. Bawat sandali, ikaw ay nariyan kapag nangangunay. Kaya naman, O Diyos, wala kami
Panginoon na patuloy ka namin katagpuin sa mga oras na mo. Hayaan mo ng aming awiting ito ay masilbing panalangin para sa iyo.
sa iyong harapan, Panginoon. Lord God, patuloy kami nagsusumamo sa iyo at patuloy namin inaalay ang aming sarili, Panginoon, para sa iyo. Maraming salamat po sa ipagkalamdaman ng iyong pagmamahal at ng iyong presensya. Hayaan mo, Panginoon, na hindi lang sa awitin namin maramdaman at ma-encounter, Panginoon Lord God, ang iyong pag-ibig, Panginoon. Pagkos sa iyong mga salita, Panginoon Lord God. Let your Holy Spirit come in this place, Panginoon, of Jacob's VCR, Panginoon Lord God. At hayaan mo rin po, Panginoon, na magsasalita sa araw na ito, Panginoon, ang iyong mga salita ay itago mo po sa iyong likuran, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon Lord God, ang buong puso namin, Panginoon, ay patuloy na purihin ka at dakilain ka, Panginoon, sa araw na ito. Muli, ikaw ang aming dadakilain, ikaw ang aming pasasalamatan sa aming Panginoon Jesus at sa gabay ng banal na Espiritu Santo. In Jesus' name we pray, say Amen. Patuloy po natin palakpakan ang ating Panginoon. Magandang umaga po sa ating lahat. Please remain standing habang po tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon. At kumusta po ang lahat? Masaya po kami na nakilala po namin kayo at nandito po kami at nagpapagamit sa Panginoon. Pwede po ba natin kamayan muna natin yung mga katabi natin? I'm glad you're here. Sabihin mo, I'm glad you're here. Buti na lang nandito ka. Buti na lang nandito ka. Buti na lang nandito ka. Buti na nandito ka. Buti na nandito ka. Ito ka, i-high-five mo na yan. Napakaraming kabataan, nakakatuwa naman. Sa kaliwa, sa kanan, sa likod, sa harap, sa gilid, yan. Kumain ninyo. Yung style ninyo. Yakapin ninyo. Yakapin nyo ngayong katabi nyo sa leeg. Wag Lord. Pwede ba natin palakpakan ng Panginoon? Nag-uuma po ang kanyang presensya sa lugar na ito. At nagpapasalamat ako na naging kabahagi kami sa araw na ito, sa gawain ng Panginoon sa lugar na ito. At bago po tayo magsiupo ay pagsimula po tayo basahin ang ating pag-aaralan, konteksto ng pag-aaralan natin sa araw na ito, na matatagpuan in Acts chapter 12 verse 1 to 4. So dito po ikot ang ating pag-aaralan sa umagang ito. It was about this time that King Herod arrested some who belonged to the church, intending to persecute them. He had James, the brother of John, put to death with the sword. When he saw that this met with approval among Jews, he proceeded to seize Peter also. This happened during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, handing him over to be guarded by 4 squads of 4 soldiers each. Herod intended to bring him out for public trial after Passover. Bago po tayo magsiupo, tayo po'y manalangin. Lord, maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat sa iyong mga lingkod na nagbigay at naglaan ng oras, ng lakas, ng mapunta, maging isang kabahagi ng gawain sa umaga ito, Ama. Maraming salamat sa mga nagpapagal, Ama, sa lahat, Ama, na kumikilo, sa lahat na nagpe-prepare. Lord, bless them, Panginoon, sa lahat ng bagay na kanilang effort na binibigay nila para mas makapag-umpisa, makapag-umpisa, Panginoon, ang gawain dito, Ama. Pagkaroon sila, Panginoon, ng panibago, Panginoon, refreshing, Panginoon, ng strength, refreshing of mind, Panginoon, renewing of minds, Panginoon, na katulad ng sa aming Panginoong Jesucristo, Ama. Patuloy niyo kami, Panginoon, na ingatan at galingain, Panginoon. Bigyan niyo ang bawat isa, Ama, ng wisdom, Panginoon, na nagmumula sa inyo. Bigyan kami, Panginoon, ng karunungan na maunawaan ang lahat ng salita ninyo sa umagang ito. Magkaroon kami, Panginoon, ng pananabik sa iyong salita, Ama. Magkaroon ng bawat isa, Panginoon, ng open hearts, Panginoon, upang maunawaan at maintindihan, Ama, ang bawat sasabihin ninyo, Panginoon, sa umagang ito, Ama. Turuan niyo kami, Panginoon. Alagaan niyo kami, Panginoon. Bigyan niyo kami, Panginoon, ng patuloy na kalakasan, Ama, sa lahat ng aspeto ng aming mga buhay, Ama. Patuloy ka namin niluluwalhati, patuloy ka namin pinasasalamatan at itinataas sa pangalan ni Jesus. Amen. Maaari na po tayo magsiupo, mga kapatid. Tanggal akong jacket. Amen.
At maganda pong umaga sa inyong lahat. Maganda pong umaga. Maganda po bang umaga natin mga kapatid? Opo, tao po ako. Kahit ako po ay nagugulat din kung bakit po ako nandito sa inyong harapan. Kasi out of nowhere po ay naimbitahan po tayo ni Pastor Raben sa Diyos ang Kapurihan. Nagulat din po kasi first time na pong nag-chat sa akin, ano pa, mag-preach pa po. Alam ko yung kumustahan lang. So, ako po ang magtuturo sa umagang ito. Nawa po tayong lahat po ay matuto mapalakas ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Ang ating pong pag-aaralan ay bumuhula sa the book of Acts in specifically sa Acts chapter 12. So, basahin nga po natin mga kapatid. 1, 2, 3. When earthly kings Host Heavenly King. Yan po ang title ng ating pag-aaralan sa umagang ito. At nawa ay tayo ay samahan ng Panginoon. When earthly kings oppose the heavenly king, sometimes hindi po ito basta hari lang. Meron po na mga bagay na tinuturing po na hari natin sa buhay natin. Hindi lang po ito presidente o hari. May mga bagay na naghahari po sa ating buhay at maaaring ito rin po yung nag-uupo sa ating heavenly king. But in this chapter, it is literally King Herod opposed the heavenly king. Yung mga makamundong lakas ng mga hari na to, hindi po siya may compare sa ating sa lakas ng ating Panginoon because earthly power may persecute God's people. Always, the earthly power always persecute God's people. Lagi po natin tandaan yan. Kaya nung una po tayo naglilingkod, no, lagi may nagpo-persecute sa atin. No? Amen, alive. Hindi ka na nila maaya sa inuman. Sino po dito hindi na naaya sa bisyo? Nung hirap na silang ayahin sa bisyo. Huwag na silang huwag na kayo magkalabitan. Huwag na kayo magtulakan. Amen. Di ba? Tayong mga Kristiyano kasi talaga, sa umpisa talagang nahihirapan na tayo na ang mga tao. Kasi pag binago tayo ng Diyos, iba na yung tingin sa atin ng mga tao. Iba na yung tingin sa iyo. Binubukod tayo ng Panginoon. And He delivers His servant. Lagi tayong deliver ng Panginoon. Una, sa mundo. Ibubukod tayo ng Panginoon. Una, sa mundo, ibubukod tayo ng Panginoon. But, it is always for Him to advance His kingdom. Amen. Kung di tayo magpapagamit sa Panginoon, hindi po ma-advance yung kingdom ng Panginoon. So, sabi mo sa katabi mo, magpagamit ka na. Amen na. Kung may calling ka, no? Nakakwento ako si Pastora. Nagpipray na siya for yung mga tatay ng mga preacher din dito. Hindi yun galing sa ibang lugar. Galing yun sa inyo. Sabihin mo sa katabi mo, baka ikaw yun. Baka ikaw yung bin. Baka ehem na ng ehem dito si Pastora, nung hindi niya prente na ito, baka ikaw na yan. Ikaw pala yung pinaparinggan ni Pastora, no? Hindi ka pa makarinig. But, God's plan. Amen? Amen. Point 1 natin mga kapatid, that of Paul's king. It was in 12, 1-4. Section 9 natin, Herod's political strategy. Herod's political strategy is the church to gain Jewish approval. Kung nabasa natin mga kapatid kanina, nung kinuha niya si James at ito'y kanyang pinapatay, ay nagkaroon siya ng approval. Jewish approval na parang natuwa yung mga Jewish. Ay, pinatay si James, natuwa siya. Amen. Pag tayo po na piniprosecute, alam niyo po unang natutuwa po dito mundo. Amen. Yung hindi po mananampalataya, yung mga nag-uupo sa atin. Kapag po ikaw ay nakakilala sa Panginoon at ikaw ay naggumagawa ng gampanin ng Panginoon, ang una po natutuwa, hindi po kapwa mananampalataya. Hindi po yung mga hindi mananampalataya. Mga pre-believers, kung tawagin natin. Yung mga hindi mananampalataya. So, he arrests leaders, not criminals. That time, nung nakita niya na natutuwa yung mga Jewish officials, na yun, na nakita niya na hinuli niya si James, tapos pinapatay niya, ngayon, nakita niya natuwa. So, parang, Jewish approval to sige. Hindi na kriminal yung uhulihin ko, yung mga lingkod na ng Panginoon. So, pinahuli niya rin si Peter, na-arrest niya si Peter at kanyang kinulong. But, persecution is intentional and strategic. Ito po lagi po natin tatandaan sa mga naglilingkod, sa mga nag-uumpisang maglingkod, sa mga pastor, sa mga leaders. Persecution is intentional. Number 1, intentional. Si Satan, he has always the intention to persecute, to kill. Amen? To kill. Para magnakaw, manira, at pumatay.
Yun yung intention ni Satan sa atin. So, persecution is always intentional and strategic. Diba? Parang sunod-sunod no? Kung mapapansin natin, kapag tayo ay naglilingkod na sa Panginoon, sunod-sunod yung persecution, sunod-sunod. Because it was intentional. Always intentional po yung persecution. Wala po nagkataon lang kaya ka pinipersecute. It was intentional and strategic. Hindi po ito, ay nagkataon lang kaya kita pinipersecute. Hindi po. Yun po talaga ay intentional and strategic. Like what happened in Herod's time, King Herod, it was intentional and strategic. So, ang naisip niya, natutuwa yung mga Jewish, napapaligaya niya yung mga Jewish officials. So, ang inisip niya, sige, hulihin natin lahat. Hulihin, tutugisin ko lahat ng mga Kristiyano kasi natutuwa yung mga tao dito. And then, yung mga tao na nakikita niya na, parang, di ba? Pag tayo sa eskwelahan natin, kapag tayo napupuri, kapag may natutuwa sa atin, mas ginagalingan pa natin. Parang siyang ganun. Parang ganun si Herod yung that time, parang nagkakaroon siya ng natutuwa siya. Na parang naniligayahan yung mga Jewish officials, tapos siya naman, parang nabuboost yung confidence niya pa. Parang nagiging magaling akong leader kasi nabibigay ko yung lead nila. Amen. Ganun yung government that time. Ang government po that time is kapag natutuwa po yung mga nasasakupan nila, is nagiging sa kanila. Iba po ba ngayon? Iba po ba yung government natin ngayon? Sila na lang yung natutuwa. Kasi po dati ang government po, kung ano po yung napagpapasaya o kung nabibigay nila yung kakailangan at pleasure nung nasasakupan nila, yun po yung pinaka-target nila. Kasi nagtutuloy-tuloy sila, hindi mag-raise ng rebellion yung mga nasasakupan nila. Kaya lagi silang in Jewish approval, yung approval ng mga nasasakupan nila, yun lagi yung plano nila, yun lagi yung first priority nila, yun lagi yung priority nila para how to lead. And when leaders rejects God's authority, it often sometimes, yung God's people, ito mga kapatid, when leaders or mga persecutions natin, mga persecutor natin, kapag nire-reject na yung authority ng Panginoon sa buhay nila at sa buhay natin, lagi po ito mga kapatid, lagi po na natatakot po sila sa kakayahan mo. Sabihin mo natatakot sila sa kakayahan mo kasi. Kaya kanila pinipersecute. Natatakot sila na dati kang umiinom kasama nila, tapos hindi ka nila kasamang umiinom. Natatakot sila na ikaw lang yung magbagong buhay. Diba? Kaya kanila pinipersecute. Bakit? Matutuwa kasi, nagbago na ng buhay dati, kasama namin umiinom. No? Ako na lang yung nasasabihan tambay. Kasi siya, nagbago na, binago na ng Panginoon. Binago na ng Panginoon, hindi na siya nagiinom, hindi na siya nagbibisyo. So siya na lang parang, hindi sila matutuwa nung natatakot pa sila na ikaw ay nagbago. Naranasan po ba natin yung mga kabataan? Natutuwa akong daming kabataan po dito. Amen. Okay. Gusto ko man mag-invite ng kaya lang, hindi ko na po alam, napakadami na po kasi. Nagkakaroon po kasi kami ng camp, hindi na po kakayanin ng space, mga kapatid. Napakaraming kabataan po dito. Amen. And, James, in this chapter, James is skilled. James is one of the Jesus inner circle. Kung maalala po natin, si James is one of the inner circle. May mga close friends. May mga ganito po ba kayo, mga kabataan? Inner circle. May mga ganyan po na, di ba? May mga inner circle. Hindi naman kung gaano ka-close ni ate, hindi naman ganun niya ka-close yung iba dito. Amen. Pero magkakakilala at magkakapatiran pa rin. Pero may mga inner circle po talaga dito. So, one of them is James, one of Jesus' inner circle. Siya po ay, nung that time, is pinapatay ni King Herod. And kung mapapansin po natin, no miracle, no escape, and no explanation. Pero babalikan po natin yung mamaya. Why God allow James to die? Amen? In our section C, Peter is arrested. He is also arrested. At ang balak po sa kanya ni King Herod is public execution. Sa harap po siya ng bayan, ipapapatay, pupugutan ng ulo. That time. At maximum security mga kapatid. Basahin po natin sa in Acts chapter 2, 1 to 4. Yung kanina. Balik ko lang mga kapatid. When he saw that this met with approval among Jews, he proceeded
to seize Peter also. So pinadampot na rin si Peter, and this happening during the festival of unleavened bread. After arresting him, he put him in prison, hand him over to guarded. Siya po ay talagang guarded by 4 squads and 4 soldiers, napakarami pong bantay. Lahat po ng kanto may bantay, pati po sa loob may bantay din. Meron po siyang katabi. Alam niyo po kung paano po siya di ko po ma-explain pero habang po siya ay nasa kulungan, meron pa po siyang katabing mga soldier. Yun po kahigpit yung pagbabantay sa kanya. Ibalik po natin mga kapatid. Yan. 4 squads of soldiers, siya po ay naka-chains din, nakataligala, and guards inside and outside. Merong guards sa loob, merong din guards sa labas. And Herod plans ay a public execution. So, siya po ay nakatakda na ipatayin or biktin or pugutan ng ulo in public. Kasi po, pag sinabi po ng Word of God in Roman Empire that time, pag sinabi pong kill with sword, ito po ibig sabihin po is pugutan ng ulo. Kung mga sila pastor po, alam po yan sa Bible School, sa mga nagka-theology dyan. So, pag put to death by means of sword, it means you are beheading or pupugutan ka ng ulo. So, human power does its worst when it thinks God is absent. That time po, lagi po na lang iniisip nila na hindi po totoo ang Diyos. Wala pong Diyos na Kaya sinisis nila na parang ito, mga baliw nga naman sinasabi nila ang mga lingkod ng Panginoon that time. Hindi sila naniniwalang may Diyos. So, nagagalit sila na may Diyos, pero pinapatunayan nila din sa mga kilos nila at sa mga ginagawa nila, mas lalo na mapatunayan na may Diyos. At doon po tayo papasok mga kapatid in our point 2. Yan. The power of praying church. Ito po bang church is praying church? Dito po ba sa lugar na to, nagpipray po tayo? Amen? Ay, glory to God. And in Acts chapter 12 verse 5, so Peter was kept in prison, but the church was earnestly praying to God for him. Ang church po ay nagpipray earnestly for him. Sino po dito nagpipray para kay Pastor Abel? Nagsasama lagi si Pastor Abel. Lagi niyo po isama yung leader ninyo. Lagi niyo po isama sa prayer ninyo. Huwag niyong i-absent sa prayer ninyo yung leader, yung pastor, yung nangangalaga sa lugar nito. Lagi niyo pong i-include. And that time, dalawang bagay po ang nangyayari. Herod acts is arrest Peter, but the church acts is pray fervently. Hindi po tumitigil sa pananalangin ang mga magkakapatid. Kung halimbawa po si pastora o kasi ng mga kapatira natin, meron po silang pinagdadaan ng mabigat, financially, spiritually, physically, emotionally, lahat ng aspeto ng buhay natin, ito yung ginagamit, prayer. Amen? And Herod acts also uses weapons, but the church uses prayer. Amen? And Herod acts, he displays power, but the church depends on God. Nakikita niyo po yung pinagkaiba. It is the Christ-centered, or ito po yung talagang para sa Diyos lahat talaga nakapokus kung paano tayo kikilos. At wala po ditong acts of human na sinabi na pinuntahan nila si Pedro, tapos pinatay nila yung mga soldier, tapos tinakas. Wala po nangyari ganun. Ang nangyari na po dito is prayer. So in our earnest prayer, so the church is praying continuously, united and desperate. And God focused. That time, ang church ay nananalangin. Amen? Continuously, united, desperate, and God focused. Alam niyo po, ang church na may one body, one spirit, and one vision, ay pinag-iisa ng Panginoon at nag-pray, continuously united and desperate, napaka-makapangyarihan po nito mga kapatid. It is so powerful that one church is praying together, united, continuously, and desperate. Amen? Alam niyo, yun yung kinakatakot po ng kaaway, yung tumawag tayo sa Diyos. Amen? Pero kapag iba po yung tinawag natin, matutuwa pa siya. Pero pag ang Diyos na tinawag natin, yan, natatakot na ang kaaway. Di na alam ng kaaway kung anong gagawin sa atin, sa buhay natin. Kasi binabato tayo ng kung ano ng mga bagay, but the church is praying. Alam niyo yung pinakamayabang na tao sa mundo? Yung hindi marunong manalangin. Naniniwala kayo doon? Yung pinakamayabang na tao sa mundo, yung hindi sanay manalangin. Kasi di mo na kailangan ng Diyos eh.
Amen. Hindi mo na kailangan ng Diyos kung ikaw ay nananalangin. It is a sign that you humble yourself. On the grace of God. Kapag tayo nananalangin, yung mga youth dyan, ano yung una nyo binubuksan sa umaga? Cellphone. Ano? TikTok gusto, prayer ayaw. Aray mo. Aray mo. Ano ba yun? Pakap. Kabisado, oh. Kabisado. Diba? Prayer. Sobrang makapangyarihan ng prayer, mga kapatid. Pag may lumapit sa inyo, mas alam mo, nakikita mo na yung, meron siyang bigat. Sabihin niyo agad, shh, pray. Pag may lalapit sa inyo yung chismis, pray. Pray lagi. Pray. It is important for a church to have a prayer that is continuously united and desperate. And also, God focus. When the church can fight back, alam niyo po, dati kasi kapag ang talunan, kapag napapaluhod na, talo na, alam niyo sa mga Kristyano, hindi po. Kapag tayo po ay lumuhod na, panalo na tayo. Amen? Kung ikaw ang sa labanan, kung ikaw po si Pacquiao, napaluhod niya ang kanyang kalaban, sabihin, panalo na siya. Suko niya na. Pero ang Kristiyano, once yan ay lumuhod, panalo na. Amen. Once na ikaw ay lumuhod at nanalangin, panalo ka na. Panalo ka na. Hindi ka na talo. Yung sign ng pagkatalo sa harapan ng Panginoon, pagkapanalo. Amen. Kaya lagi natin tatandaan, always, kapag binababa natin yung sarili natin, lagi tayong tinutulungan at tinataas din ng Panginoon. Because prayer is not the church last resort, mga kapatid. Prayer is not the church last resort. Halimbawa, ito po mga kapatid, na nabanggit ni Pastor Abel ito dati. Dati tuloy, kanina pala. Sorry. Kanina lang, nabanggit ni Pastor Abel na dati daw, nag-pray lang sila. Ngayon, nandito na kayo. Amen. Glory to God. Diba? Prayer lagi. Lagi po tayo sa prayer na nagsisimula. Hindi tayo nagsisimula sa kung ano yung una natin gagawin. Kasi parang nagmamalaki na tayo. No? Every time na magkakaroon tayo ng event, every time na magkakaroon tayo ng activity or plans as a church, kailangan prayer muna. Kailangan idulog natin ito baka hindi kasi kalooban ng Panginoon. Mahirap pong kumilos kapag hindi kalooban ng Panginoon. Ahadlangan niya yan. Lagi niyang ahadlangan yan, haharangin ng Panginoon niya. And prayer is the church primary weapon. Tawag po dito primary weapon. Hindi po yan last. Hindi po last resort. Ito po is the primary weapon. Every time the church prays, ito po yung kailangan natin. Every time the church facing struggle or every somewhat ideal na problema, yung mga pangkaraniwan nangyayari sa isang church, prayer po lagi. Amen. Kasi doon po nangungusap ang Panginoon. Amen. Doon nangungusap ang Lord sa mga prayer natin. Nagkakaroon tayo ng prayer passing. May nire-reveal ng Lord kay pastora, sa mga leaders. So, and doon yung communication natin sa Panginoon. Dito, in this chapter, ito po ang ginamit po ng church, that time is prayer. Prayer lang talaga yung magagawa nila. Alam niyo po, luwag po ng panahon natin ngayon. That time po kasi talagang hindi sila makalabas, talagang tutugisin sila. Kaya sila po ay lumago kasi palipat-silipat sila ng lugar. Hindi po sila nag-i-stay. Oras lang, araw lang, umalis na rin sila agad kasi sinusundan sila ng mga soldiers, talagang tinutugis talaga sila. So, mas ang galing pa nga ng Lord, no? Sila tinutugis sila ng kaaway, pero hindi nila napapansin yung kingdom of God, yung word of God, pausad ng pausad, palawak ng palawak, nagsimula sa Asia Minor, yung ating modern Turkey ngayon, hanggang sa Greece, di ba? Hanggang sa, masakop na yung tatlong kontinente ng salita ng Panginoon. Hanggang sa panahon natin ngayon, all continent, talagang naabot na ng salita ng Panginoon. Akala kasi ng kaaway, kapag tayo ay pinatay, mapipigilan. Amen. Kilala niyo po si Charlie Kirk. Di ba siya po pinatay? Mas lalo pa pong lumakas kung ano yung pinaglalaban niya. Amen. Akala po kasi ng mundo, akala ni Satan na once we died, tapos na yung salita ng Panginoon, tapos na yung pinaglalaban natin, tapos na yung mission natin. Hindi. Even death cannot stop God's kingdom. Amen? Palakpakan nga natin ang Panginoon. Usigin man tayo ng kaaway, usigin man tayo ng mundo, hindi po nito mapapatigil. Kahit po tayo patayin o tayo aresto, hindi po nito mapapatigil ang salita ng Panginoon. So, God's sovereign and humorous deliverance, mga kapatid. Basahin natin, the night before Herod was to bring him
to trial, Peter was sleeping between two soldiers bound with two chains, and sentries stood guard at the entrance. Suddenly, an angel of the Lord appeared, and the lights shone in the cell. He struck Peter on the side and woke him up. "Quick, get up," he said, and chains fell off Peter's wrist. Then the angel said to him, "Put on your clothes and sandals." And Peter did so. "Wrap your cloak around you and follow me." The angel told him. Peter followed him out of the prison, but he had no idea that the angel was really happening. He thought he was seeing a vision. They passed the first and second guards and came to the iron gate leading to the city. It opened for them by itself, and they went through it. When they had walked the length of one street, suddenly the angel left him. Then Peter came to himself and said, "Now I know without a doubt that the Lord has sent his angel and rescued me from Herod's clutches and from everything the Jewish people were hoping would happen." Amen? Napaka powerful ng salita ng Panginoon na ito. Excuse me? And that time, ano po napansin natin mga kapatid? Thank you po. Peter was sleeping between two soldiers. Mga kapatid, ano kayang meron kay Peter? Siya po ay inaresto at alam niya na siya po ay papatayin publicly. Public execution po yung gagawin sa kanya. Pero po ang tawag po sa kanya, ano pong ginagawa ni Peter? Peter was sleeping. Sino po dito yung may problema sa buhay? May struggle. Kapatid, alas 2 na, ba't gising ka pa din? Kapatid, alas 2 na, gising ka pa din. Ano ba yung iniisip mo? Kapatid, alauna na, alas 12 na, hindi ka pa rin makatulog. Ano bang problema yan? Ba't hindi ka makatulog? Si Peter po, tulog. May bantay sa gilid niya, may bantay sa labas, may katabi siyang soldier, nandyan, literal yung problema, nakalapit sa kanya, nakaharap sa kanya, siya po ay tulog. Mahimbing na natutulog. Mga kapatid, Peter is asleep night before execution, chained between soldiers, sleeping peacefully. Tulog. Tapos tayo, hindi tayo makatulog. Ano kaya kakainin ko bukas? Ano kaya pambabayad ko sa utang? Ano kaya babaunin ng anak ko? Ano kaya yung... Saan kaya kukuha ng ganito? Saan kaya kukuha ng pang-maintenance ng gamot? Ng ganyan-ganyan mga ba? Saan kaya kukunin ng pang-tuition? Saan kaya kukuha ng ganito? Ano ba yan? Ganyan. Alas 2 na. Gising ka pa din. Alauna na. Gising pa rin. Alas 12 na. Alam niyo po, ang tamang tulog po is 8. Alas 2 na. 1. Hindi ka pa rin makatulog. Kasi sobrang problemado. Ba't Peter? Nakakulong. Si Pedro po nakakulong. Naka-chains. Nakatanikala. At siya po ay may bantay, kabi-kabila, sa labas at sa loob ng kulungan, meron pong bantay na soldier, pero po siya ay tulog. Sleeping peacefully. So kung may pagpalit kay Pedro, ano kayong naranasan ni Pedro mo? Bibitayin ka bukas, tulog ka. Alam niyo po yung mga pinapublic execution nowadays, may pinapakain po sa kanila, masarap din sila makakain. Hindi nila makakain. May pinapakain sila, lahat ng gusto mong paborito mong pagkain, iharap sa'yo. Hindi mo makakain kasi alam mo, i-execute ka na, papatayin ka na. Pero that time, Peter tulog. Bakit? Sino po ba yung leader ni Peter? That time, may na-experience kasi si Pedro. May na-experience si Pedro na hindi kayang kunin ng mundo. Amen? That time, sila po ay gulong-gulo. At binabagyo at hinahampas na malakas na alon yung bangka. Pero si Jesus, ano pong ginagawa ni Jesus? Tulog na tulog, peacefully. Amen? Nakita niyo sa Panginoong Jesucristo. Pwede silang bagyoin, pwede silang takayin ng alon, tumaob yung bangka. Pero si Jesus, tulog na tulog, peacefully. Kaya makinig kayo lagi sa leader niyo. Makinig kayo lagi, pastora. Kung ano yung pinapractice niya, sundan niyo. Kaya ang sabi ni Pablo kaya tularan niyo ako gaya ng pagtulad ko sa Panginoon. Si Pedro, sinabuhay niya yun. Siguro naisip ko yung alam ko na to.
Ginawa na ito ng Panginoon eh. Kami, ulagang-ulaga. Tarantang-taranta kami kasi baka mamatay kami. Alam niyo po ba si Pedro ay mangingisda? Ang mangingisda po ba sanay lumangoy? Amen? Pero wala po mangingisda na magtatakang lumangoy sa napakalakas na bumabag yung karagatan. Kahit gano'n po kagaling na swimmer, o ikaw ay talagang sa laot na nakatira at na lumaki, hindi mo po tatangkain tumalon kapag po may bagyo. Papatayin ka ng dagat. Ang lalakas po ng alon nun. Hindi ka po talaga makakalong, kahit gano'n ka kagaling lumangoy, hindi ka mabubuhay. And that time, silang mga disipulos, kayong disciple ni Jesus Christ, ng ating Panginoon, gulong-gulo sila, but Jesus is sleeping. Okay? It is, ito na yung parang naging OJT ni Pedro. Amen. Ginawa niya rin ginawa ng Panginoon. Amen. Kaya ba natin yan? Amen. Matutulog ka na ng maaga. Pupuyat ka pa din. Oh. Ano ba iniisip mo? Tangin mo yung katayo, ano iniisip mo? Hindi ka nakakatulog ng maaga. Oo. Yung mga kabataan, sulitin niyo yung pag-aaral. Pag kayo nagtatrabaho na, hahanapin niyo yan. Sana nag-aaral nga lang kami ngayon. Sana. Diba? Parang gusto mong bumalik eh. Tapos pag nag-aaral ka ng bata, gusto mo maging bata na lang. Parang gusto mong bumalik sa dati mong buhay kasi like structs. But this time, Peter is asleep. Kahit ako po, habang inaaral ko po itong salita ng Panginoon, Acts chapter 12, ako po'y tinuturuan ng Panginoon, personally. At alam kong sabi ko gagamitin ito ng Panginoon. Gagamitin ito ng Panginoon. Napakagandang salita ng Panginoon. At hindi po ito nagkataon lang kung ito po'y pinag-aralan natin ngayong umaga. Peter is asleep. Amen. Kaya minsan huwag ka na magpapanik mga kapatid. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na magpanik. Huwag ka na magpanik. Ano ba nangyari ngayon? Digmaan. Amen. Digmaan. Yung presidente nga natin, hindi nagpapanik. Ikaw ang nagpapanik ka. Wala nga daw tayong oil crisis. Gano'n po gas dito? Magkano po gas dito? Sabi po kasi 91 eh. 91.7. 120. 120 diesel po. 118. 119 diesel. But, alam ko ang Panginoon na magpo-provide sa atin. Amen. So, mabuhay ang mga may e-bike. Oo, may lakas sa loob ng mga may e-bike ngayon eh. Amen. Tuloy natin mga kapatid. Okay na po ba tayo? Amen. Yan. Tulog ka na ha. Huwag ka na magpupuyat. Yan. Mag-chat daw si Pastor Abel mamaya ang gabi. Mga 8. Tulog ka na. Pag di ka nag-reply, tulog ka na. God acts effortlessly. Amen po ba mga kapatid? Okay mga kapatid. And then angel appears. That time, angel appears, the chains fell off, doors opened by themselves, and guard remained unaware. Hindi nila alam yun nangyayari. But kala nga po ni Pedro, nung that time, kala po ni Pedro, is panaginip or vision lang yung nangyayari. Kasi madalas po nagpapakita sa kanya ng vision ng Panginoon. But akala ni Pedro, that time is only a vision. Ang sa pag-iisip ng Panginoon. Amen? Si Herod that time, ginamit niya is armies. Si Herod that time, ay ginamit niya mga armies. Pero ang Panginoon ginagamit niya angel. Alam niyo po ba na tayong lahat ay may angel ang assignment? Amen? Lahat po tayo may angel. Amen. Kahit nga gumagawa ka ng kasalanan, nandiyan yung may angel eh. So tabi mo, hindi kayo iniiwan. Oo. Kahit anong ginagawa mo, may mabuti man o masama, nandiyan yung angel. Pinaglalabang ka. Minsan lang natatalo kapag alam mo nang pasaway ka. Alam mo nang di dapat gawin pero ginagawa mo pa rin. Amen. So mga kabataan, kapag nanonood ka ng mga malalaswang bagay sa cellphone mo, kasama mo pa rin angel na nanonood din. Gusto kong palawakin eh. Pwede akong mag-share dito about angelology. Pero hindi po tayo doon nakapokus. Pero malawak po yung, alam po ni Pastor Abel,
Wala ko po angelology, so marami yan. Pero habang tayo, lahat po tayo may anghel na kasama. Lagi po tayo iniingatan, pinaglalaman. Amen. Kaya ito, that time, God acts effortlessly kasi yung anghel na mismo yung gumilos. Alam niyo po ba yung anghel, kahit isang anghel po kaya po tayong ubusin lahat. Kahit isang anghel lang po. Ang kailangan ng Panginoon, di bababa. Sige, ubusin natin yung tao, ubus po tayo. Ganun po ka-powerful ang angel. Ganun po ka-powerful ang angel. Amen. But yung power nila is wala ring katumbas sa kapangyarihan ng Panginoon, ng Diyos. Wala pa po talaga. Kung tayo po ay tao at sila po yung anghel, malayo po talaga yung agwat ng Diyos natin sa kakayahan natin, lalo na sa kakayahan ng anghel. At marami pong mga bagay na ginagawa ang anghel sa atin. In that time, in Peter, ginamit po ng Diyos ang anghel. At dalawang beses po, or maraming beses po na binanggit ang angel of the Lord, but this time, it is only a messenger, it is only an angel. Kasi sa Old Testament, may tinatawag po tayo na angel of the Lord, it is the Christ. It is Christ in pre. That time, hindi pa po siya tao. So, yung angel of the Lord na binabanggit sa Old Testament, it is the Christ. Jesus Christ na hindi pa nagkakatawang tao. That time, it is malawak po ito, hindi na po natin pag-aaralan. Baka itakal na rin po ito sa mga leadership po ni Pastor Abel. And that time, ang na-realize na ni Pedro at first kala niya, it is a vision. It is a vision, kala ni Pedro, nananaginip ba ako? Ano ba to? Vision ba to yung ginagawa ko? Naglalakad ako, tapos hindi ako nakikita ng kaawa, hindi ako nakikita ng mga guard, tapos natanggal yung tangala ko, ganyan. Tapos, panaginip lang pala. Kala niya, panaginip, pala, totoo na. Nakita niya, nandun na siya sa Iron Gate, nakalabas na siya. Amen. At first, he thinks it is a vision, but then, he realized that God truly delivers him. Amen. Minsan, ganyan din tayo. Yung pag pinalaya ka na ng Panginoon, maano mo na lang, dito na pala ako. Wala na pala ako sa kasalanan. Amen? Wala na pala ako sa kasalanan. Kala ko bangungot lang ng buhay ko yun. Dati may mga narinig akong patotoo, dati, yung mga pastor na kakilala ko, dati silang drug addict, pusher, pumatay, marami silang mga karumal-dumal na ginawa. But, na-amaze pa rin sila na andito na pala sila. God truly delivers them. As well sa ating mga buhay, magugulat na lang din tayo, wala na tayo sa sitwasyon ng buhay niya. Hindi mo na kailangan magpuyat. Di ba? Amen? Hindi ka na magpupuyat. Kasi dinilivers ka na, pinalaya ka ng Panginoon. Amen? Ma-amaze ka pa rin, ma-amaze tayo ng kapangyarihan ng Panginoon because God's deliverance is often clearer in hindsight. Alam niyo po, minsan maguguluhan tayo kasi parang ang labo pero ang linaw sa harapan ng Panginoon. Diba? Ang labo para sa atin, hindi natin alam kung paano kikilos ang Panginoon pero alam ng Diyos yung gagawin niya. Alam ng Diyos kung paano siya kikilos sa buhay mo. Alam ng Diyos kung paano kanya palalayain at alam ng Diyos kung paano kanya i-deliver in a very certain struggle sa buhay mo. Kung meron tayong struggle Even si Pastor Abel, may mga personal prayer yan, may mga silent battles yan. Kaya tayo lahat, may mga silent battles tayo, may mga personal battles tayo. But God, meron siyang plano para palayain ka dyan. Amen? Naniniwala po ba kayo doon? Amen? Palapakang nga natin ng Panginoon. Baka po kasi natutulog na kayo Panggising ko yan Gising. Amen? And praying believers who struggle to believe. Ito po mga kapatid. When this had dawned on him, he went to the house of Mary, the mother of John, also called Mark, where many people had gathered and praying. So the church is praying for Peter. Then Peter knocked at the outer entrance, and a servant named Rhoda came to answer the door. When she recognized Peter's voice, she was so overjoyed, she ran back without opening it and exclaimed, Peter is at the door. You're out of mind, sabi ng church members, you're out of your mind. They told her, when she kept insisting that it was so, they said, it must be his angel. But Peter kept on knocking, and when they opened the door and saw him, they were astonished. Peter mentioned his hand for them to be quiet and describe how the Lord had brought him out of prison. Tell James and the other brothers and sisters about
this, he said, and then he left for another place. Mga kapatid, Peter's, mga kapatid, sa tagpong ito mga kapatid, the church is still praying that time. The church is still praying. Because ang alam nila, si Pedro po ay nakakulong. The church is still praying in same house, same prayer, and same concern. Nagpipray pa rin sila, nagpapatuloy pa rin sila sa prayer. And Rhoda recognizes Peter's voice. Parang si Pedro yun. Kilala niyo po ba yung boses ni Pastor Abel? Sorry. Kilala niyo po ba yung boses ni Pastor Abel? Pag tinawag kayo, pag di niyo po nakikilala, ibig sabihin bago lang kayo sa church. Pero pagka medyo matagal lang. Sino po dito yung, ilang years na po bang church? 3. O mga sino dito yung 1 year above na sa church? Ano po pangalan natin? B. Kapag ba narinig mo yung boss ni Pastor Robel, makikilala mo siya yun. Amen. Pag hindi ito, sasabunutan kayo narinig ko. Amen. Oo, nakikilala talaga. Ganyan din sila kasi madalas po kasi sila magkasama. Kapag ang tao madalas mong kasama, minsan nga iyabag pa lang eh. Amen? Kabisado mo na yung iyabag, malayo pa nga lang eh. Yung buhok, nakikita mo, si ano yun? Si kapatid yun, si ano yun, si bestie yun, si ano yun, ibigan mo yun, di ba? Sa boses, recognize mo agad. Kaya si Rhoda, madalas sila magkasama, ay, si Pedro yun, narinig si Pedro yun. Hindi niya nga binuksan yung ano eh, sobrang ano niya, nataranta siya. Hindi niya na binuksan yung pinto. Nataranta si Pedro. Tapos, inano niya na, hindi niya pa pinatuloy. Nandiyan na si Pedro, hindi niya binuksan. Pumunta siya ulit doon, andyan si Pedro. Hindi niya na namin gagawin, nataranta. So, si Rhoda runs off without opening the door and leave Peter's outside. Amen? And the church praised me. Alam niyo po, that time, ang kiniklaim nila, ang pinagpipray nila, and is, si Peter po ay makalaya. Makalaya in God's own authority, kung anong kaparaanan ng Panginoon, yun yung pinagpipray nila earnestly, hindi sila tumitigil talaga. But, the church reaction, they doubt. Siguro, anghel niya lang yun. Anghel niya lang yun. Baka ano ka lang, guni-guni mo lang yun. Amen? Hindi po sila makapaniwala, mga kapatid. They doubt, they rationalize, they are astonished. Alam niyo po mga kapatid, sa ating mga Kristiyano, napakahirap naman ito mga kapatid. Alam niyo po ba, na kapag ikaw po ay nagulat doon sa pinagpipray mo, ito po ay kawalan ng pananampalataya. Mark this word. Kapag po ikaw ay pinagpipray at natanggap mo at hindi ka makapaniwala, it is lack of faith. Amen? Ang pananampalataya po, hindi mo pa natatanggap, pininiwalaan mo na nasa iyo na. Sila po, pinagpipray nila makalaya si Pedro, nasa harapan na nila, nakikita na nila, hindi pa rin sila makapaniwala. Amen. Ganyan po tayo, may pinagpipray, may mga bagay tayo pinagpipray. Tapos na natanggap natin, hindi ka makapaniwala. Amen? Alam niyo po may isang, may mga testimony sa church, mga kabataan, even si Nes, meron din kaming si kapatid namin si Robby, na pinakita na sa kanila ng Lord na sila po ay board passer. So hindi na sila nagulat. Lumabas yung pangalan nila sa passers. Hindi na sila nagulat. Because it was fake. Naniwala sila na ipapasel sila ng Panginoon. Kasi sometimes kasi sa ating mga Kristiyano, may pinagpipray tayo, natanggap natin. Nagulat pa tayo, natanggap natin. Tanongin ka ng Diyos, ayaw mo ba yan? Ayaw mo. Parang di ka makapaniwala, binigay ko sa'yo. Parang di ka makapaniwala na may church ka na ngayon dito. Parang hindi ka makapaniwala, may sasakyan ka na, may bahay ka na. No? Pinag-pray mo yan sa Lord. Diba? Pero kung ma-amaze ka, okay lang yun. Pero yung magulat ka parang hindi ka makapaniwala, it is the lack of faith. Amen? So huwag ka na magulat. Amen? Yung mga pinag-pray ka, ma-amaze ka na lang kung paano kumilos ang Lord. Gawin mo testimony. Amen? At that time, ang church, may pinag-pray sila. Gusto nga nilang makalaya si Pedro. Nung nandun naman, gulat na gulat sila. Ang gulo. So, ano ngayon nasa isip ng Diyos? Ang gulo naman ng mga to. Pinag-pray nila, palayain ko si Pedro, tapos nandun na. Hindi sila makapaniwala. Amen. That time, sa buhay natin, may ganun din tayo. Hindi mawala. Kasi may mga miracle talaga ang Lord na hindi natin kayang gawin. Tapos pag ginawa ng Panginoon, di ba? Talagang hindi natin ma-realize, hindi matarok ng ating kaisipan paano nangyari. Amen? And God is faithful even
yung pananampalataya po natin is kulang. Amen. At napakalaga po sa ating mga Kristiyano ay pananampalataya. Dapat po tayo po namumuhay ng pagiging isang Kristiyano sa pamamagitan ng ating pananampalataya. Amen. At dapat yung mga kasama mo din may pananampalataya. Huwag ka papayag na yung lagi mo nakakasama, yung circle of friends mo, yung inner circle mo, walang faith. Hindi mga kabataan. Mga kabataan, gusto kong share sa mga kabataan. Huwag niyo hayaan na yung inner circle ninyo, yung best of friends ninyo, is walang pananampalataya. Kung wala pang pananampalataya sila, hindi pa sila nakakilala, mga classmate ninyo, o workmate ninyo, pag-pray nyo, share nyo ng Word of God. Ba? Masaya yung magkakasama tayo sa langit. Amen? Alam niyo po, napakalaki po ng bagay na nagagawa ng pananampalataya. Huwag niyong hayaan na yung pananampalataya ninyo mawala. Malower yung guard din ng pananampalataya natin. Alam niyo, sa panahon ngayon, palakasan ng pananampalataya. Sino po dito yung mga kabataan? Taas kamay. Na nagnanais na makasama yung pamilya nila. Amen? Alam niyo, mga kabataan, palakasan ng pananampalataya yan. Huwag mong isipin wala silang pananampalataya, isipin mo may pananampalataya ka. One day, magkakaroon sila ng pananampalataya. Alam niyo, napakalaking bagay ang pananampalataya, mga kapatid, na dapat yung mga kasama natin, may pananampalataya din. May isa pong kwento na mayroon pong magkakaibigan na mananampalataya ng Panginoon. In that time, meron po silang bedridden na kaibigan. Meron silang bedridden na kaibigan. So, hindi siya makakatanggap. Hindi nga siya makagalaw, hindi siya makakilos, hindi siya makausap. Talagang bedridden. Paano siya makakatanggap? Paano siya magkakaroon ng faith? Paano siya kikilos? Paano siya pupunta o lalapit sa Panginoon? Amen? Parang nga siya magawa eh. Hindi niya makikilos ang katawan niya. So yung magkakaibigan na to, may pananampalataya sila. Ang ginawa nila, kinuha nila yung kaibigan nila, tapos pinasa nila, pinakit nila sa bubong, binutas nila yung bubong, binaba nila sa harapan ng Panginoon. Alam niyo yung bedridden na yun, gumaling. Hindi dahil sa pananampalataya na meron yung bedridden. Gumaling yun dahil may pananampalataya mga kaibigan niya. Amen. Talapakan natin ang Panginoon. Amen. Yung pananampalataya ng kaibigan niyo, hindi kala kasi nung minsan hindi nagpipray tayo, no? Alam niyo, kahit walang pananampalataya pinagpipray natin, kapag ikaw may pananampalataya, gagawin ng Panginoon niya. Ano naman kung wala siyang pananampalataya? Ngayon, di pa siya naniniwala. Ano naman kung di siya naniniwala? Ako ngayon, naniniwala ako one day makakasama kita. Deklara mo, pag-uwi mo sa bahay, Lord, one day, I declare sa bahay na to, lahat kami sama-samang sasamba. One day. Alam niyo yung one day niya, magiging day one. Amen? One day, makakasama ko yung pamilya ko. Yung day one niyo, sabay-sabay kayo yung pumapasok sa church. Kasama mo na yung pamilya mo. Amen? Palakasan na ng pananampalataya ang labanan ngayon, mga kapatid. Huwag mong isipin wala silang pananampalataya, huwag mong isipin hindi sila naniniwala, isipin mo may pananampalataya ka. At may gagawin ng Panginoon. And that time, sa buhay natin ngayon, yung pananampalataya lagi natin baunin. Dapat lagi natin gampanan. Dapat lagi natin ipakita bilang isang Kristiyano. Magpatuloy tayo mga kapatid. Okay. So, okay. Hey. Ayan. And in the morning, there was no small commotion among the soldiers as to what had become of Peter. After had a thorough search made for him and did not find him, he cross-examined the guards and ordered that they be executed. So pinatay po yung mga bantay na yun. Then Herod went from Judea to Caesarea and stayed there. He had been quarreling with people of Tyre and Sidon. They now joined together and sought an audience with him. After securing the support of Blastus, a trusted personal servant of the king, they asked for peace because they depended on king's country for their food supply. On the appointed day, Herod, wearing his royal robes, sat on his throne and delivered a public address to the people. They shouted, "This is the voice of God," na command. Immediately, because Herod did not give praise to God, an angel of the Lord struck him down and he was eaten by worms and died. Ano po ang plano ni Herod? The night before si Pedro po ay hulihin, siya po ipapublic execution. Siya po ay pupugutan ng ulo, public
Ano po yung nangyari? Sino po yung namatay public? Si Herod. Amen. Alam niyo po, may isa pong kilalang scientist na pwede mong labanan, sabi niya, kalimutan ko yung pangalan, pwede mong labanan ang presidente, pwede mong labanan ang ibang bansa, makipaggera sa ibang bansa, pero ang pinakamahirap kalaban ng Diyos. Kung pipili ka ng kaaway, wag mong piliin maging kaaway ang Diyos. Dapat mas maging kakampi natin. Piliin mong sa lahat ng magiging kakampi, unahin mong piliin ng Diyos. Napakahirap pong kaaway ng Diyos. Season by season, time by time, lagi pong pinatutunayan ng Diyos na kapag ikaw po ay nag-upo sa Kanya, may kalalagyan ka. Amen. Even nga, may nabanggit nga yung lumikha ng barkong Titanic, sabi niya kahit ang Diyos hindi ito mapapalubog. Ano po nangyari sa Titanic? Hanggang ngayon nakalubog. Amen? Pero that time, dito po sa kontekstong itong pinag-aaralan natin, plano niya na ipapatay si Pedro, but siya po yung na-execute. Siya po yung namatay because of his pride. Inangkin niya yung karangalan na dapat sa Diyos. Amen? Kapag po ang tao ay inangkin yung karangalan na dapat sa Diyos, ano po yan? Yan po ay big deal po yan sa Diyos. That's why we have 1/3 of angels na pinalayas ng Diyos because big deal yun sa Panginoon. Big deal yun sa Diyos. Walang ibang Diyos na dapat sambahin. Walang karapat-dapat na mag-take ng honor, ng glory ng ating Panginoon, ng ating Diyos. Siya lang. Amen? Sa ating mga tao, sa ministry natin, lagi nating i-offer yung ministry natin for God. Huwag natin tanggapin. Kaya nga yung sa mga Kristyano, ano yun, ipababaan lang yung kunin. Hindi po, glory to God po. Ganun po tayo, di ba? So, hindi ka ganun. Kayo pababaan kayo ninyo. Hindi po. Pero sa Diyos, ang lahat ng baburi. Amen. Ito po, inangkin ni King Herod yung dapat ay sa Diyos. So, kiniling pa ng mga tao na parang hindi tao yun kasalita, parang Diyos to. So, kiniling niya. Ang nangyari po sa kanya, ang angel of the Lord struck him and he was eaten alive ng mga ubod. Ano kaya pakiramdam po ng unti-unti kang pinapatay? Amen. Siya po yung na-public execute dahil sa pagsalungat niya or dahil inangkin niya yung karangalan na dapat ay sa Diyos lang. So the God's judgment for Herod is immediate, final, and public. Alam niyo po sa ating mga, ito po yung ginagawa ng Diyos sa mga hindi mananampalataya. Dagdag ko na lang po. Ang ginagawa po ng Diyos sa ating mga mananampalataya, ganyan din po. Immediate, final, and public. Pero hindi naman po siya death agad. Remember when King David, nagkasala po siya with Bathsheba, yung bagay, yung lihim na ginawa mo secretly or privately is ibubunyag ng Panginoon publicly. Pag may sin ka dyan, mga kapatid, may tinatago kang kasalanan, alam mo, pag hindi mo pinagsisihan at hindi mo yan isinuko sa Diyos, i-reveal niya yan publicly. Ganun yung ginawa niya. Amen? So tayo mga kapatid, pero huwag kang matakot. Andyan yung mga leader mo, lapit ka sa leaders mo, kung meron kang struggle, meron kang dinidil na struggle, huwag mo angkinin na ito ay... Sometimes kasi tayo mga Kristiyano, pag tayo po ay depressed, tayo po may anxiety, I am depressed. Ano pangalan ni Ate Abby? Sasabihin niya, I am depressed. Di ba ang pangalan mo, Abby? Sasabihin mo, I am depressed. Pinalitan mo na yung pangalan mo ng depressed. Kasi I am dealing with depression. I am dealing with depression. Huwag mo hayaan yung maganda mong pangalan na tinatawag sa inyo ng Panginoon, papalitan mo ng depression, papalitan mo ng immorality, papalitan mo ng chismosa. Diba? Bakit kaya nakilala ka sa kasalanan mo? Ay, kilala niyo po ba si Ate, may Grace ba dito? Wala, kilala niyo po ba si Rose, may Rose dito? Wala. Oh? Kilala niyo ba si Rose? Yung prostitute. Di ba ngayon sa society natin, kung ano yung kasalanan mo, hindi ka kilala?
Ay, yung drug addict. Di ba? Ay, yung ano, yung pumatay. Doon ka na nakilala eh. Amen? Ganun ang mundo, doon ka kilala eh. Kung ano yung naging struggle mo, ay, yung pipe. Ay, yung bading, ay, yung ano, yung tomboy. Kung ano yung kasarian mo, kung ano yung identity mo, kung ano yung naging kasalanan mo, doon ka na natatawagin eh. Pero ang Panginoon hindi ka niya doon tatawagin. In your own name, tatawagin ka niya ng Panginoon. Amen? Hindi ka niya tatawagin sa kasalanan mo. Never pong tumawag ang Diyos dahil sa kasalanan. And He is, kung ang kaaway is intentional and strategically, kung ang pagkilos, ganun din ang Panginoon, intentional. Ang Panginoong Diyos po, intentional po yan. There is a story in the Bible na meron pong inaalihan ng masamang espiritu at siya po ay nasa isang isla. Isang isla siya, kasi binukod na siya kasi hindi na siya kinakadinahan, pero nakakawala pa rin. Ganun kalakas katindi yung espiritu, masasamang espiritu na nasa kanya. But Jesus is intentional and strategically also. Intentional, bakit? Personal, alam niyo po, magbabangka ka po para makapunta doon sa isla na yun. Ang Panginoong Jesucristo, intentional, pinuntahan niya, personal. Alam niyo ang Panginoon, pag may gagawin siya sa'yo, personal ka niya pupuntahan. May gagawin siya sa'yo, may palalayahin ka niya. Bibigyan niya yung provision, palalayahin ka niya sa sin, sa struggle mo sa buhay. Personal ka pupuntahan. Ganun ang Panginoon. Personal niya pinuntahan yung may struggle. Ganun yung Panginoon natin, personal ka niya pupuntahan. Humingi ka ng tulong, personal ka niya pupuntahan. That time, nung pununtahan niya ng inaalihan ng masasamang espiritu, pinalaya niya. Amen. Sino dito nag-aangad na makalaya din? Amen. May mga struggle tayo sa buhay, maliit man yan o malaki. Pag yan pinanalangin natin sa Panginoon, ang Panginoon is intentional. Personal niya pupuntahan niya. Personal kanyang tutulungan. Amen. So in Acts chapter 12 verse 24, but the word of God continued to spread and flourish. Nung nagkataon, nung time po na to, pinapersecute yung mga tao, pinapersecute yung mga likod ng Panginoon, ng Diyos na mga followers niya, mga disciples niya. Pero ang sabi dito, the word of God continued to spread and flourish. Mas lalo pang lumawak. Amen. Mas lalo pang nakilala. Ay, di ba mas lalong nakita nila na publicly si King Herod is namatay at inuod dahil inangkin niya yung karangalan ng Diyos. Mas lalo pang naniwala yung mga tao, ay, totoo yung Diyos. Amen. Mas lalo pa silang naniwala, mas lalo pang lumawak yung salita ng Panginoon that time. Habang hinahabol yung mga lingkod ng Diyos, habang sila'y tinutugis at sila'y pinapersecute, mas lalo po silang dumadami, mas lalo po lumalawak yung salita ng Panginoon. And, despite the persecution, despite the death, despite of fear, ano nangyari? God's mission continues. Nagpatuloy pa po lalo yung salita at paglaganap ng salita ng Panginoon. Hindi po ito naputol. Amen. Hindi po napatigil. May mga inano ko na panood na sabi, mga ilang years, 10 years, 20 years, for isang century, makakalimutan din ang salita ng Panginoon. But thousands of years na nangyari. At naganap, pero nandito pa rin ang salita ng Panginoon na nanatili. Amen. Alam niyo po, wala pong makakapagpahinto sa salita ng Panginoon. Kahit nga tumigil huwag ka naman titigil sa paglilingkod. May isang lingkod ng Panginoon na tumigil sa paglilingkod. Ang salita ng Diyos nagpapatuloy pa. Hindi siya titigil. Amen. So, dapat, tama nga yung nabi ko kay Pastor Abel, dapat sa atin, sa mga Kristiyano, tayo yung mag-a-adjust sa gawain, hindi yung gawain yung nag-a-adjust sa atin. So, glory to God, natuwa nga ako kanina, ang aga ng worship team Ang aga nga ako, nakapag-ano pa sila. Nakapag-chismisan pa sila. Ay, nakapag-ano pa sila, pasada. Nakapag-pasada pa sila. Glory to God, nakapag-pasada pa sila, di ba? Nakapag-flourish pa yung mga bagay ko. Hindi man perfecto yung church natin, pero alam niyo po, wala naman pong perfecto eh. Kahit ano pong gawin natin, hindi po tayo magiging perfecto. Amen. Hindi po tayo magiging perfecto. Pero at sa ating mga Kristiyano, ang hinahanap po ng Panginoon, consistent. Consistent. Alam niyo po, mas powerful po ang consistent kaysa sa perfecto. Kasi wala ka pumahanap na perfect. Pero pag ikaw po ay consistent sa bagay na ginagawa mo, ay ang Diyos ang magpapala sa inyo. Ang Diyos ang magpapalago ng ministry mo. Consistent ka. May mga... Sino dito ang worship leader? Si ate.
Si ating hindi kumabot yung tono kanina. Kala ko mag-whistle eh. Oo. Ayan. Reynalyn ko. Oo, parang ano yung pawn shop mo. Ate Reynalyn, ba? Once na, ano, panghihinaan ng loob. Pag may mga nagiging pasaway na sa ministry, panghihinaan ng loob. Kailangan maging consistent ka pa rin. Kung ano yung pinapatupad mo para mas maging maganda yung ministry, yun pa rin, huwag mong babaguhin, huwag mong i-adjust para sa kanila. Dapat sila matuto mag-adjust para sa ministry. Amen. Huwag natin baguhin, huwag natin laruin. Huwag natin laruin. Huwag natin laruin yung Hindi naman tayo naglalaro dito, amen? Hindi naman tayo naglalaro sa paglilingkod. Huwag natin laruin yung paglilingkod sa Panginoon. Kailangan maging consistent. Kung ano yung... Ang salita kasi ng Panginoon, consistent. Kung ano yung inutos niya nung umpisa, hindi po siya na... Ang batas po kasi ng tao, nagkakaroon po ng reformation. Minsan nga, may mga batas na hindi na naisa sa batas kasi hindi na siya applicable. Amen. But the Word of God, lahat po applicable. Kahit anong era, kahit anong season, kahit anong time, kung ano yung sinabi ng Diyos sa Old Testament, yun pa rin sa Old Testament, yun pa rin ngayon. Hindi na bago. Pero ang salita ng tao, ang law ng tao, lagi po nababago. Amen. Yung iba po nababali. Yung ibang inaalis para makapagkurakot di ba? Alisin nila yung ganitong batas para may makapaglihim sila ng mga pagkuha-kuha ng pera. Diba? Nababago kasi yung batas. Pero ang batas ng Diyos, kapag utos ng Diyos, pag sinabi ng Diyos na bawal, hanggang dulo bawal yan. Pag sinabi ng Diyos na pwede, hanggang dulo pwede yan. Amen. Walang contradiction. Sa Bible po, it is the only book na pinagsama-sama mga author, walang contradiction. Lahat po sila synchronized. Lahat po sila nagsusupport sa mga books by books, nakasuporta sila. Kaya ito po, never pa po itong nagkaroon po ng reformation o nagkaroon ng mga amendment para baguhin. Translate lang. Opo. Pero ingat din po tayo sa ibang translation. May nabasa po ako, hindi po ako natuwa sa translation na yun. Baka meron kayo ang Bible. Huwag niyo po yung gamitin. Medyo na disrespect ako sa Bible na yung binasa ko. Tagli siya, para siyang JNC magsalita. Siguro, sa susunod nga, baka makabasa ako ng Young Standard Bible Version. Di ka tatabi sa akin, Satan. Ang dami mong ebas. Doon sa malapit na yung ang Bible, hindi nga ako kasi parang pinopromote siya ni Tetelestai. Hindi ako natuwa. Kasi dapat binasa niya muna. Grabe yung translation, talagang wala na, parang hindi siya Bible. Sobra siyang JJ na ewan. Kung mababasa nyo, hindi ko kasi dali. Pero kung makikita ko yung ang Bible kulay orange yung cover to cover na. Sa ang Bible. Huwag nyo siyang gamitin. So kung meron kayong mga Bible, meron namang mga Bible na hindi pang pastor, may mga Bible na naman na malinaw, NIV, King James, may mga Tagalog, magandang balita, Biblia, mga ganyan. Yung gamitin natin. Igan po kasi, na-translate ng maayos. Hindi po binaboy. So, yun. Ang salita ng Panginoon, hindi po nagbabago. Time to time, kahit anong era, kahit anong age, hindi po yung nagbago. Walang naging amendment, walang naging recommendation. Ito, palitan natin, ito, baguhin natin. Wala po nangyari ganun. Mga kapatid. So, sa batas ng tao, kaya hindi po talaga tayo pwedeng hindi po talaga tayo pwedeng magtiwala sa tao Amen? Alam niyo po ba na ang very center of the Bible, the very center of the Bible verse na nasa sentro ng Bible is Psalms 118 verse 8. Nang ibig sabihin po, trust in the Lord and do not put any confidence on man. Dito po, sabi niya, trust in God. Trust in God. Kasi po pag tayo nagtiwala, sobra po pagtitiwala ko na Pastor Abel. Sabi ni Pastor Abel, bawal to ngayon. Sa susunod na panahon, nag-preach siya ulit, pwede na pala, nabago na. Kaya hindi po tayo pwede magtiwala sa tao. Amen. Sa Diyos lang tayo magtiwala. Kasi nababago po yung decision natin. Dati, ayaw mo ng matcha. Ngayon, natikman mo, gusto mo na ng matcha. Naturo nakita ko namin, mga kabataan talaga, mga coffee lover din Problema ko din yan Sa mga youth namin talagang coffee lover din sila Dati, ang preference mo, tall, dark, and handsome. Ngayon, tall, dark, and anak ng kontraktor. Nabago na yung preference mo. Diba? Kasi
Pabago-bago kasi ang isip ng tao, dati ang gusto mo, nursing. Tapos nung nag-ano ka na, ay gusto ko pala architect. Alam niyo po ba, tapos na po ako, malapit na po matapos sa mga kapatid. Share ko lang, nung kabataan ko po, grade 7 or 8, grade 1 or grade 2 ako, sumasama ako kay Papa. Nag-ano siya, nagko-company. Nagko-contractor kasi siya ng mga bahay, mga gano'n, nagko-company siya, mga tumatanggap siya ng mga maliliit na project. Masama ako, nagtuturo ako ng bahay. Sabi ko, Papa, ang ganda naman ng bahay na yun. Ano, sino ba yung gumagawa niya? Sino ba yung nagpaplano niya? Sabi niya, mga engineer. Sabi ko, Papa, isang araw. Sabi ko, Papa, isang araw magiging engineer ako. I was grade 1 and grade 2. Mula na nag-aaral ako, ang nasa school na talaga, pag nag-college ako, magiging engineer ako. Kasi yung mga youth ngayon, tanongin mo, anong kukunin na ng course? Hindi nila alam. Anong course kukunin mo? Sa pag nag-college ka na, ikaw na naka-item. College ka na. Sino dito magka-college pa lang? Anong course kukunin mo? Alam mo na, mabuti yan. Maraming kabataan ngayon, hindi nila, hindi pa ako sure eh. Ano kaya? Lalo kung nasa STEM ka pa lang, yung may mga ano ka pa lang. Ang tawag doon, curriculum, ang tawag doon? Kung may mga senior high ka pa lang, grade 11 and 12 ka pa lang, hindi mo pa alam. Pero ako, grade 1 pa lang ako, alam ko na, grade 2, alam ko na ano yung pangarap ko. And glory to God. Glory to God. Sa Diyos ang lahat ng mapura. Ako po yung engineer. Ako pinagtatrabaho sa DMCI Homes. Ang projects po namin mga high-rise condominium po sa Manila. Alam ko magkakaroon din po kami dito sa Bulacan kasi yung airport, yung Manila. Magkakaroon din po ng mga dito. At glory to God. Lord, sa Diyos ang lahat ng mapuri. Kasi alam nyo, sa isang iglesia, kapag ikaw alam ng isang iglesia, alam ng isang church, yung vision, yung goal, yung plans, tapos nagkakaisa tayo, hindi kayo gulo-gulo. Ito kaya muna isa. Ito muna isa. Iba-iba yung plano nyo, dapat nagkakaisa. Kung ito muna yung project ninyo, ito muna, focus kayo doon. Doon naman papalago ng Panginoon eh. Ang pinagkakatiwalaan sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan sa malaki. Amen? And God's mission continues, mga kapatid. Amen. God is sovereign over life, and then ito po yung explanation ng mga kapatid. Bakit hinahayaan ng Diyos? Si James mamatay, si Pedro mabuhay. Alam niyo, may mga kanya-kanya po kasi silang timeline. At alam na ng Diyos yun. Alam na ng Diyos kung hanggang saan niya lang gagamitin ng isang tao. Amen. Sabihin mo sa katabi mo, alam ng Diyos hanggang kailan ka lang. Tinakot daw siya, kaya maglingkod ka na. Alam ng Diyos hanggang kailan na tayo gagamitin. Kaya kung ginagamit ka ng Diyos ngayon, paggamit ka na, mamaya, di ba no? Hanggang 103 years old ka lang pala. Amen. Kapag po ako nag-evangelize, iniiwasan ko po yung magbigay ng takot sa tao. Sinasabi ko sa kanya, yung iba kasi sinasabi, paano pag mamatay ka na bukas? Paano kung tinutugtungan pa yung pampalubag-lubag naman sana? Paano kung mamatay ka bukas, huwag naman sana? Sinishare ko. Pag nag-share ka sa kaibigan mo, paano kung mamatay ka bukas? Tagal naman. At bukas pa. Di ba ganun yung mga nakakatakot po kasi, yung evangelism po kasi kinakatakutan po yung mga unbelievers. Ang tanong kasi, paano kung mamatay ka na bukas? O kaya mamaya, masagasaan ka dyan. Ayoko nagbibigay ng takot. Alam niyo yung tinatanong ko po? Ilang taon ka na, Ate Abby? 29, parang 28 lang no? 29. Ate Abby, 100 years from now, ilang taon ka na? 128, nasaan ka na kaya nun? Nakakatakot po ba? Nakakatakot po ba yung tanong? Ibig sabihin, nagkaroon ka na ng tanong. Hindi ka na natakot sa death. Nawala yung death. Yun sa tanong ko na yun, nawala yung death. Ano pong napalitan? Ang nasa isip niya lang yun. Nasa langit kaya ako, nasa impyerno. Diba? Nawala na yung death. Alisin niyo sa usapan yung death. Huwag niyo ipangtakot sa tao yung kamatayan. Dapat ang ibalandra ninyo yung kabutihan ng ginawa ng Diyos. Ibalandra ninyo kung ano yung ginawa ng Panginoong Jesucristo. Ibalandra ninyo, ipagmalaki ninyo kung paano sila maliligtas. Yun yung i-share natin. Huwag natin bigyan sila ng takot. Kasi kapag ang takot ang naging pananampalataya, foundation ng pananampalataya niya, hindi siya maliligtas, maliligaw pa siya. Kaya ka naglilingkod kasi natatakot ka na.
Kaya ka nagtumutugtog kaya kasi natatakot kay Pastor Abel. Amen? Di ba ang hirap nun? Nagkumikilos ka, nagmi-minister ka, tumutugtog ka dito, takot ka. Kapag po kasi takot yung nangunguna sa'yo, malilito ka, ano ba yung sipra ko? Ano ba yung, mali ba yung tip ako? Ano, tama ba yung tono ko? Kasi may umuusli sa'yo sa ano eh. Mas magaling sa ano eh. May mas mataas ang boss rate dun sa congregation. Natatakot ka. Nahihinder yung potential mo na nagkakaroon ng barrier, nagkakaroon ng hindrance kung paano ka maglilingkod sa Panginoon. Kasi napapalitan ng takot. Okay, so kapag tayo po ay nag-share ng Word of God, huwag natin silang takutin. Huwag natin tatakutin mga kapatid. Mas maganda yung pag-ibig. Pag-ibig tayo. Kaya marami ngayon na umuusbong na mga vlogger, umuusbong na mga kilalang naghahayag ng salita ng Panginoon. They use the hate. They use to code war. Parang gusto nila ng away. Amen. Kaya tayo, kung marami kang alam niyo po ba ang maraming alam, hindi madaldal? Hindi keyboard warrior. Ito yung sa mga youth dito, wag kayo, pag nakita kayo ni Pastor Abel, nag-comment kayo, nakikipag-away kayo patungkol sa salita ng Diyos. Mga keyboard warrior. O kaya hindi naman sa salita ng Diyos, tayo debatehan pa sa, huwag na wag po natin ugaliin yun. Ngayon po kasi, may mga, kaya sila na hate din ng mundo, dahil yung pagkakasabi din nila is, ginamitan nila ng hate. Kung tayo, ang gagamitan natin ng pag-ibig. Pag-ibig. Alam niyo po, may isang kilalang pastor ang sinabi niya. Sabi niya, kapag ikaw ay nag-evangelize, nakalimutan ko ulit yung pangalan, kasi matatagal ko ito ng panood eh. Kapag ang ikaw ay naghahayag, ikaw ay nag-evangelize, ginamitan mo ito ng galit, ang nililikha mo hindi believers, ang nililikha mo kaaway. Ikaw, masama yung galit mo, ganito ka, ganyan-ganyan ka, kinokondem mo siya, ang nililikha mo kaaway. Hindi kaibigan, hindi kapatid. Pero kapag ikaw ay nag-evangelize out of love, ang nililikha mo kapatid, ang nililikha mo pamilya. Amen? So, next time na mag-evangelize tayo, paramdam niyo yung pag-ibig. Yakapin niyo agad sa leeg. Yakapin niyo agad sa leeg. Mahal kita eh. Hindi, yakapin niyo. Paunawa niyo. Alam niyo, may isang beses na hindi siya, unbeliever siya bago pa lang din siya. Nagtatanong pa lang kami, umiyak na. Oh, yung ayakap na. Isang beses nga, isang youth eh. Bago pa lang din siya sa church. Tapos kinumusta lang siya ng ni Mrs. Kinumusta lang siya. Umiyak sa kanya. Umiyak sa kanya. Iba po kasi kapag yung pag-ibig yung pinakita niya sa kanila, magiging sila, komportable. Hindi ka nila lalayuan. Amen? Amen. Amen po mga kapatid. Amen. Balik na po tayo. Pasensya na po kayo kasi gusto kong ito po yung leading ng Holy Spirit sa atin. And prayer moves the mission forward. Hindi po tayo binabalik. Huwag natin panghinayangan yung mga dati nating buhay, dati nating church, dati nating kayamanan, dati nating profession. Move forward. Move forward. Move forward. Kasi baka maging asin tayo mga kapatid, no? This, prayer moves the mission forward. It is not, hindi strategy, hindi lakas, hindi status, pero napakahalaga po mga kapatid. Hindi natin ipagmamalaki sa Panginoon, pero napakahalaga mga kapatid na sa isang church, meron po tayong plano. At po yun, yung plano na yun, idinudulog po yun, pinagpipray po yun. Pastor Abel, lahat po ba ng plano natutupad? Yung church, hindi. Hindi lahat. Kung ano lang yung inalaw ng Lord. Kung ano lang yung naka-align doon sa plano ng Lord, yun lang matutupad. Amen. Yun lang pahihintulutan niya. And sometimes, sa kukulatan natin, hindi naman niya kalooban, hinahayaan niya lang din. Hindi porket naman na hinayaan ng Lord, kalooban na din ng Lord. Kaya minsan, kakulitan natin, inalaw ng Lord, yun, nasaktan tayo. Amen. Akala ko siya na. Hindi pa pala. Ang kulit mo kasi. Magmamadali ka. Lalo sa mga kabataan. Magmamadali ka. Okay, magmadali. Dapat yung plan, dapat yung, ipanalangin natin lagi. Lagi natin ipanalangin. Lahat ng mga desisyon natin sa buhay, lahat ng mga gagawin natin sa church, personal, trabaho, bahay, eskwela, or sa ating iglesia, simulan natin sa panalangin. Amen mga kapatid? Gising pa po ba kayo? So sana po kayo, ano po ito, hanggang ano po tayo, nasa, ano na po tayo?
Yan, malapit na po. Yan. So God opposes the pride. He roots down what is self-inflicted and humility invites grace. Alam niyo po mga kapatid, dito sa pinag-aaral natin mga kapatid, God opposes the pride. Yung mga mapagmalaki, alam niyo po, nire-reveal lagi ng Lord kung sino yung mayayabang. Lagi po niya yung binababa. Every time kasi na magmamayabang tayo, every time na magmamalaki tayo, hindi po natutuwa ang Diyos sa isang mga taong mayabang. Amen. Alam niyo, inuupos niya lagi yan. Kasi wala naman tayo may pagmamalaki sa Kanya. Saan ba tayo galing? Sa lupa. Saan ba tayo galing sa lupa? Sa lupa. Minsan ba, narinig mo nagsalita yung lupa na ang dami niya nang narating? Ito ako, engineer ako ngayon. Ang dami kong ganito. Ito ako, mayaman ako, business owner ako ngayon. Amen. Hindi nga nagreklamo yung pag binungkal eh. Diba? Kasi sa mga lalaki, pag iniihian mo nga hindi naman. Nagsasalita ba yun? Huwag mo ko ihiyan, mas mataas ako sa'yo. Amen. Isa ba narinig ko yun? May narinig ko yung lupa, nagreklamo. Lagi na lang ako dinidilin. Sirang-sira na yung mga kabundukan. Narinig po ba natin? Na ang lupa o yan, mga ganyang lupa, ay nagreklamo o kaya nagmalaki sa atin. Hindi naman natin marinig yan. Amen. Diyan naman tayo galing eh. Wala tayong mapagmamalaki. Amen. The kingdom of God is unstoppable. You can jail messengers, but you cannot chain the message. Pwede tayong kulong. Even Peter nakulong, even Pablo nakulong, si Paul po ay nakulong, pero nagpatuloy po yung salita. Alam niyo po, si Pablo, siya po ay nakakulong, that time, siya po ay nakakulong, pero 4 po na book yung kanyang nasulat sa kulungan. At habang po siya ay nakakulong, nakatamikala, nakapag-share po siya ng Word of God. Amen? Alam niyo po sa buhay natin ngayon, meron kang problema, pero nakapag-share ka ng Word of God. Pinipigilan ka ng kaaway, meron kang mga bayarin, meron kang sakit, meron kang karamdaman, meron kang personal life na personal struggle, meron kang silent battle, pero nakapagayag ka ng salita ng Panginoon. Bakit? Hindi naman mapipigilan ng salita ng Panginoon. Pag gagamitin ka niya, hindi ka man handa o handa ka, gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Alam niyo, mas madalas pang ginagamit ng Lord yung mga hindi handa eh, para hindi makapagmalaki. Amen? Kasi pag maganda ako, hindi, pinaganda ko yan eh. Pinaplanuhan ko yan, inaral ko yan eh. Amen? Magmamalaki ka, pero ang ginagamit ng Panginoon, hindi yung mga nagmamalaki. Amen? You cannot stop the Word of God. It continues. Kahit ako tumigil ako sa pagsasalita dito ng Word of God, tumigil ako sa paglilingkod, ang Word of God magpapatuloy. Meron papalit sa akin. Amen? Amen? Naniniwala po kayo doon? Amen. So hindi tayo kawalan sa harapan ng Panginoon. Pero isipin natin kung paano tayo kamahal ng Diyos. Amen. Gusto. Sabihin mo, gusto kitang makasama sa langit. Gusto kitang makasama sa langit. Amen. Gusto mo na ba? Gusto mo na ba? Tanongin mo, gusto mo na ba? Huwag muna. Maglingkod ka muna. And on our conclusion, ayun na. Pangiti na sila. Pangiti na sila. Okay. Diyan po conclusion na, pero sa akin hindi pa po eh. Amen. Nasaan na tayo? Ito. Sabi po dito, in our conclusion, choose your king. Piliin mo. Mamili ka sinong paglilingkuran mo. Sabi mo sa katabi mo, mamili ka sinong paglilingkuran mo. Ang Diyos o ang mundo. Amen. Eh, sometimes may mga pastor din kasi talagang sobrang radical sila magsalita. Talagang pati trabaho mo, damay. Pati yung mga ano mo, damay, ganyan. Talagang dinadamay nila lahat. Lahat ng mga gagawin mo, masama. Diba? Pero, alam niyo po ba na ang Diyos galit din sa tamad? Amen. Ayaw ng Diyos ng tamad. Sabi mo sa katayo, ayaw ng Diyos ng tamad. Yung hiniga mo, di mo pa naliligpit. Yung mga urangin sa bahay. Alam nyo, ito sa mga kabataan, baguhin natin yung mga kapatid. Sa church, ako kasi pag sa bahay, hindi ka naghuhugas ng plato. Pinaghugas ka ng plato, nag-loads ka na. Ang hirap pala maging bunso.
utusan na lang lagi sa bahay. Wala na nagmamahal sa akin. Pinag-uugas ka na ng plato, nag-relapse ka na? Wala rin mga bata din sa loob. No? Sila yung 12 years old pataas na. Tinuturuan ka lang maglaba. Na-depress ka na. Anxiety na kanan. Nakakaya naman, pati yung mga aunties natin, di ba? Yung mga kababaihan. Sa kalalakihan talaga eh. Mas mabilis kasi mag-mature ang babae kaysa sa lalaki. Parang advance kayo ng mga 5 years. Ang pagtanda. Kasi kami mga lalaki, parang kahit pagtanda namin, childish pa rin kami. Pero yung mga babae kasi talagang ano eh. Parang 13 years old pa lang, nanay na eh. Lalo pag may bunsong kapatid. Di ba? Sila dito yung mga panganay na babae. O kaya, hindi ka naman panganay, nasa doon ka sa may mas bunso pa rin sa'yo. Diba? Kaya ka naman sa nagmamasyo kasi tinutulungan ka na maging nanay. Diba, no? Pupunta ka na sa grocery, dala-dala mo yung maliit mong kapatid na magkakamala ka pang, yan, ang bata-bata kasi umanot. Napagkamala ka pang nanay, no? O, mga kabataan, kung ano yung sipag nyo dito, ganun din dapat sipag nyo sa bahay. Dapat yung mas masipag kayo dun eh. Kasi ang claim ninyo, ang kiniklaim ninyo, ang prayer ninyo, makasama nyo sila. Paano nyo sila makakasama kung hindi ka nagiging ilaw sa tahanan? Kung hindi ka nagiging asin? So pakitahin nyo yung pagbabago sa buhay ninyo. Kung dati nag-iinom ka, araw-araw, ngayon 3 times a week na lang, tapos susunod na once a week na lang, susunod wala na. Dati nakakaubos ka ng isang paketa ng sigarilyo, tapos kalahati na lang, tapos paisa-isa na lang, tapos may nawala na. Di ba? Sabi ko, Kuya Remer, ganun din ako dati. 5 plato na hugasan ko, ngayon 3 na lang. Ngayon, 1 na lang. Yung akin na lang, sarili na lang kami. Di ba? O grabe, glory to God. Pakita niyo yung nabinago kayo ng Panginoon. Ako po kasi, sobra po talaga akong gamer. Sobra po, nakasakit po ng gamer. Sila dito yung mga nag-ML. ML. Sobrang addict ko po talaga sa gamer. Nakakalaro ko pa yung mga player po ng mga pro na nakikita niyo po. Nakakalaro ko po sila Libo, sila Lebron, sila H2. Roblox daw yung kanila. Nakakalaro ko po sila talagang addict kami. So, na-UTI po kasi madaling araw po ako natutulog. Ang gising ko po alas 12 ng umaga. Alas 12 ng umaga. Ano po yung time ng pandemic? Time po ng pandemic. Na ano po, na UTI po kasi pugluluto ka alas 2 ng madaling araw kasi kanton. Siplo po yun. Araw-araw. Na-UTI ako, nadala ako sa ospital. Talagang sobrang addict din talaga ako sa paglaro mo. At alam niyo po ba, kasi yung nagpakilala sa akin sa Panginoon is talagang addict din po sa computer games naman po nung araw na yun. Talagang nakakasama din po siya. Pero binabi siya ng Panginoon. Nakita ko sa kanya. Gusto ko na lang po mag-testimony mga kapatid. Kung paano po ako nakakilala. Okay lang po ba? O may mga lalabahin po tayo mga nanay. May mga lalabahin po tayo. May mga sampahin po tayo. Nakatingin ka na sa labi. Opo, tagal naman magsalita na ito. Uulan na. Yung sampahin ko. Yung mga kabataan, malilit na ako sa kape namin. Tagal magsalita nito. Yan po, minsan na po ako dito. Baka hindi ko po alam kung kailan po ako mababalik dito. Amen. Okay lang po ba? Okay. O, magte-testimony po kung paano po makilala. Ako po ay nakakilala po kung hindi po ako na-evangelize. Ako po na-evangelize kasi may nakilala ako na nabago yung buhay niya. Dahil sa buhay niya na binago, gusto ko na rin magbago. Siya po kasi nagturo sa akin kung paano ma-addict sa computer games that time, special course po nun. Hindi na po inabot ng mga bata. O pinakaalam po kayo special course. Kasi po sa special course Philippines po, yung pinakauna po ng special course, paano ko po masasabi na addict kami? Yung isang server po, yung pangalan po nun, clan namin. Kailangan araw-araw ko hindi po kami tumitigil sa paglalaro. Kasi kapag yung pangalan ng clan yun ang nakalagay doon, ibig sabihin, napakadami yung points na ginagawa. Hindi ko yung tumitigil sa paglalaro. So isipin niyo na lang kung gaano ka-addict yun sa paglalaro ng computer games. Kasi yung pangalan ng clan ninyo, yun yung nakalagay sa server. So siya, nakakilala siya ng word of nakilala niya ang Panginoon, tinanggap niya yung word of God ng Panginoong Jesucristo, nakita ko siya. Hindi siya naglalaro. Tatanong ko sa kanya, second year, third year, pati ka na naglalaro. Kasi kinachat ko sa hindi siya tumitingin nila siya. Iba na siya magsalita kasi
Kung sa computer, talagang murahan yan. Lalo kapag magkakalaban ko yun nandiyan, talagang trasukan talaga lahat yan. Pag ikaw ay natalo, parang ang hirap lumabas sa ano, parang gusto mo na lumubog sa upuan mo. Talagang lalahitin ka, lahat damay. Oo, pati nanay mo lahat damay. Pero ngayon nakikita ko may mga ganun pa rin sa ano, mga Roblox naman sila. Grabe sila magsalita, palag mo mura. Doon din talaga, grabe talaga. May mga nakaka-relate siguro yun, ngingiti eh. Siguro nakaka-relate siguro yun. Pero grabe po talaga yung buhay ko na yun, yung time na yun. Pero isang araw, ako po yung naglalaro sa computer games, at may kumakalabit sa akin. Ang dami ko pang oras ng time na yun. May kumakalabit sa likod ko. Sabi ko, ano ba kulit mo? Naglalaro pa ako, di ba ako tapos kalabit ang kalabit, ABC ako. Pagtingin ko, papa ko. Sabi sa akin, pag di ko pa umalis siya, iuumpog kita dyan. Iuumpog kita dyan. Ayan, umuwi ako. That time, nung nakita ko yung klase ko na to, na nag-influence sa akin, mag-edit sa computer, tapos nabago yung buhay niya. Tapos nakita ko siya, may sinishare siya ng Word of God. Kaklase din namin. Mga inaya din sa paglalaro, nakita ko siyang ganun. Sabi ko, napaisip ko, parang nag-isip ako ng time na yun. Ayoko na nito, gusto ko na rin mabago. Habang lumalapit ako sa kanya, pero hindi ako nakikinig ako. Kunyari, nandun sila sa upuan, sa school to, nandito ako. Napapakinggan ko Word of God yung sinishare. Jesus, gusto ko yun. Lumapit ako sa kanya, sabi ko, gusto ko yung sinasabi mo, sharean mo din ako. Gusto ko yung nangyari sa buhay mo. Gusto ko ganyan na rin ako. Oo, nakakilala ko, hindi ako sinira ng Word of God. Nakakilala ko kasi may buhay na nabago. At naging saksi ako. Kasi siya yung nagturo sa akin no, tapos biglang binago ng Lord yung buhay niya. Naging ganito. Hanggang up until now, nagpapatuloy siya sa paglilingkod. Kahit magkaiba na kami ng church, nagpapatuloy pa rin siya. Alam niyo, yung buhay na binago, mas malakas pa kaysa sa sinasabi mong salita. Kapag ikaw ay nakita ng pamilya mo na nabago, mga kabataan, sila mismo mag-aaya. Papabayaan ka na lang nila. At isang beses, makakasama mo na sila dito. Amen? And with that, maraming pong salamat. Maraming salamat sa buhay ninyo. Glory to God. Nawa, makunin natin ang lahat ng napag-aralan natin dito. Maging magpalakas sa atin, ma-encourage tayo na magkaroon tayo ng karunungan. Natutuwa ako na maging masaya po ang puso namin na naimbitahan kami. Maraming pong salamat kay Pastor Abel. Maraming salamat sa inyo na naging bahagi ng iglesyang ito. Maraming salamat sa mga makikilala at nakikilala namin sa lugar nito. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat sa umagang ito. Maraming salamat sa iyong salita. Maraming salamat na pinaunlakan ninyo, Panginoon, ang aming pagpanambahan sa lugar na ito. Maraming salamat, Ama, na binigay niyo, Panginoon, ng karunungan ng bawat isa. Binigay niyo, Panginoon, ng puso ng bawat isa na natuturuan mo. Maraming salamat sa iyong salita, Ama, na tumimo sa aming mga puso. At nawa, Ama, ang mga nagrema na salita sa amin ay may sa buhay namin at may adat namin, Panginoon. Madala namin ito, Panginoon, sa aming tahanan, sa aming mga paaralan, sa aming mga trabaho, sa aming mga eskwelahan, Panginoon, at kung saan kami, Panginoon, naroon, Ama, ay may sa buhay namin ito, Panginoon. Ama, hindi mapipigilan ng iyong salita, Panginoon. Kailanman ang iyong salita ay hindi mapipigilan ng kahit na sino man, Panginoon. At nais namin, Panginoon, na maging kabahagi, Panginoon, ng pag-usad ng iyong salita, Panginoon, ng pag-usad ng God's Kingdom sa mundong ito, Ama. Maraming po salamat, Panginoon, sa inyong paggamit sa amin. Patuloy niyo kami palakasin. Patuloy niyo kami kalingain. Patuloy niyo kami, Panginoon, bigyan ng kalakasan na aming kakailangan, Panginoon, sa araw-araw. Patuloy niyo kami, Panginoon, na bigyan ng pananampalataya na hindi kaya, Panginoon, na ugain ng kaaway, Panginoon. Maraming po salamat, Panginoon, sa iyong salita, sa iyong buhay, Panginoon, sa iyong pag-ibig, Ama. Sa iyo po namin marapat na ibalikan lahat ng papulit pasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to God po. Yan po, maraming salamat, Brother Raymart, sa iyong pag-share. Mas marami kami natutunan. Ngayon po, tatako na po tayo sa pangalawang gawain, ang paggawa ng pagbibigay. So, may babasahin lang po ako na sa 1 King, chapter 17, 1 to 16. Sabi dito, silya sa isang propetang taga Tisbe, sa Gilead. Sinabi niya kay Ahab, saksi si Yahweh, ang buhay ng Diyos ng Israel na aking pinaglilingkuran.
Hindi uulan ni hindi magkakamot sa mga darating na taon hanggat hindi ko sinasabi. Verse 2, pagkatapos sinabi ni Yahweh kay Elias, verse 3, umalis ka rito at magtago ka sa batis ng karit, sa silangan ng Jordan. Verse 4, may inom mo ang tubig sa batis at may intusan akong mga uwak na maghahatid sa iyo ng pagkain. Sa verse 5, sinunod nga ni Elias ang sinabi ni Yahweh, lumakad siya at nandaraan sa may batis ng karit. Sa silangan ng Jordan, umaga tapon may mga uwak na nagdadala sa kanya ng pagkain. At sa batis naman siya umiinom. Verse 7, ngunit dumating ang panahon na natuyo na rin ang batis. Tuloy po natin ang pagbasa. No? Saan ba tayo natapos? Chapter 7, so sabi dito sa 8, kaya't sinabi sa kanya ni Yahweh, umalis ka rito at pumunta ka sa Saripta, sa lupain ng Sidon, may nutusan akong isang byuda na nagpapakain sa iyo roon. So, sa chapter 10, pumunta nga siya roon at nang papasok na siya ng pintuan ng lungsod, nakita niya ang byuda na namumulot ng panggatong. Sinabi niya sa babae, maaari po